Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapuntos, at sa pagkakataong ito, gaya po ng aking ipinangako, atin pong talakayin ang naganap na question and answer portion dito sa talakayan sa pagitan ng Alliance Pastor at Roman Catholic Church, kung saan ay tutol ang pastor na ito na ang kerubin sa Biblia ay anghel. So, ating panoorin kung ano yung mga nangyaring banggaan sa question and answer portion. Matud stima, pamatud-an ko nga ang kerubin, anghel. So wala ko'y dudas mga Biblia, tungkol kay Biblia man na. Objection, Mr. Moderator. Okay, objection. His task now is to raise question, not to give commentary. Okay, so negative side ay Sige. mangutana. Unang pangutana, ang anghel o ang kerubin, maorabag panagway. Ang unang tanong niya, ang anghel at ang kerubin, pareho ba itsura? Unang tanong niya yon. So, tibakinggan ko pa niyang sagutin ni Brother Stanislaw. Iyan tumag. Objection, Mr. Moderator. Ang akong objection, wa ko nagpamatuod. Related na, Brad Islam. Mr. Moderator. Related na sa question Objection, sa Mr. ato ang Moderator. itima. Paminaw. Dawato lang yan. Paminaw. Objection. Ginaw og pinanggang kaatbang. So sa objection. Ang akong gipamatudan sumala sa tema, klaro. Wata nagisgot og larawan. Kaya ang larawan ato ra nang niagi. Okay. Okay, so dito sa sagot ni Brother Stanislaw, siya ay nag-object sa moderator. Ang reason niya, hindi rebulto ang pinag-uusapan. Kasi ang tema patutunayan na ang cherubim ay isa ring anghel. At tutol doon yung si Pastor Rico Traya ito na ko na gawas. Tutol si Pastor Rico Traya na ang cherubim ay isang uri ng anghel. So, pero for me, no, para sa akin, ang tanong ay valid. No, wala namang binanggit na rebulto yung nagtatanong. Wala namang binanggit na talata yung nagtatanong. Ang tanong lang niya, ang kerubin ba at ang anghel ay magkamukha? For me, hindi sa kinakampihan ko yung both sides. For me, valid ang question. So, ating ituloy ang video. Unang puntos pangutana sa imong pagsupak, pastor, sa tema. Sabton ba nako nga dili ka mauyon nga ang anghel, ang kirubin anghel? So, sa bandang ito, baliktad na tayo yung sitwasyon kasi yung pastor ng Alliance, nung hindi nasasagot ang kanyang tanong, nag-wave siya ng kanyang oras. So, isang tanong lang ibinato ng pastor ng Alliance. Ngayon, dito naman tayo ngayon sa negative side, no? Sa tanong ng affirmative side tungo sa negative side. Yung kung saan is tinatanong niya kung dahil ikaw ay negatibo sa aking tema, ibig sabihin ba na tutol ka na ang kerubin ay isang anghel? Ate, pakinggan ko paano yan sagutin ng Pastor Alliance. Ang maugali na nga, misupak ko, minigative ko, anak, kay managlahi ang matang dire. Okay, ang sabi na to ng pastor, yun nga, kaya nga siya nagnegatibo kasi ayon sa kanyang ebidensya binabasa, magkaibang uri sila.
Ang giingon sa The Living Bible sa Hebrews chapter 9 verse 5. Nagingon nga ang kirubin anghel. Uyunan nimo nga Asa nga sipyat. bersikulo? Okay. Hebrews chapter 9 verse 5 sa The Living Bible. Ayan, ginamit niya ang The Living Bible, Hebrews chapter 9 verse 5, at ganito ang ating mababasa. Above the golden chest were statues of angels called the cherubim. Ano daw? Above the golden chest were statues of angels called cherubim, the guardians of God's glory, with their wings stretched out over the ark's golden cover, called the mercy seat, but enough of such details. So, dito sa talatang ito, binabanggit na sa ibabaw ng golden chest were statues of angels called the cherubim. Sa talatang ito, napatunayan ng affirmative side na ang cherubim ay anghel. Statues of angels called the cherubim. Estatwa ng mga anghel na kung tawagin ay kerubin. Sa madaling salita, ang kerubin ay isang anghel. Ngayon, pakinggan natin kung paano ito sagutin nitong Pastor Alliance. I-translate sa Bisaya. Okay. Ayaw ko ana. Dili ka kabalong. Ininglisa diha. Sakto na nato itong pinangga, dili ka kabalong I-translate sa mo mayong balita Biblia. Okay. Hindi na may kirubin Atong diha. gamiton akong nga pinanggan igsuon ang Binisaya kay akong basahon usa ang Hebrews chapter 9 verse 5. Nagingon above the golden church were statues of angels called the cherubim. Ang anghel gitawag og cherubim. Uyunan ba nimo ni or supakon? Supakong gali na Okay. ko na. Okay. Ayun, so kahit nabasa na sa Biblia, tutol pa rin ang Pastor Alliance. So ate pakinggan ang follow-up question ng CFD. Kay imo man gisupak, uyunan ba nimo nga pag-ingon diri nga Basahan anghel? lagi sa kuan, basahan Ang lagi kerubin. sa Bisaya. Ayaw diha. Di ka kasabot aning Ay, English. magkasabot Sige. man, pero diha klaro. Okay, diritas in English, sa Bisaya. Ang gibutang sa BKK Unsa man na sa nga Hebrews Biblia? chapter May balita 9 verse Biblia. 5. Kuan siya, BKK. Ah. Biblia sa Kristohanong Katilingban, ang gigamit sa translators is kerubin sa anghel. Uyunan nimo nga nasipyat ni. Uyunan akong sipyat na. Doon, kawawa siya doon. Bakit? Dalawa na ang Biblia na ebidensya ng Catholic Faith Defender na si Brother Stanislaw, The Living Bible at Biblia sa Kristohanong Katilingban, BKK. Pero, both Bible versions tinutulan nitong si Pastor Rico Traya ng Alliance Church. Doon pa lang, bagsak na siya. Bakit? Ang tema napatunayan, gamit pa lang ang Biblia. Wala pang referensya doon. Wala pang referensya. Biblia pa ang ginagamit ng ating kasamahan from Catholic Faith Defender. At yung dalawang Biblia yon, nabasa doon ang tema. Pero tinutulan nitong pastor na Alliance. So, ating pakinggan, paano yan i-follow up question ng Catholic Faith Defender? Doon na ba kay dokumento nga sipyat ning Biblia? Ayan. So, ang follow-up question ng Catholic Faith Defender, meron ka bang dokumento na mali na maling salin ang Biblia sa Kristohanong Katilingban at ang The Living Bible? Kasi sinabi niya kasi mali yan. Mali. So, pag sinabi kasing mali, claim mo yon. Kaya para mapatunayan, maging mabigat yung claim mo, dapat may referensya ka. So, hinahanapan siya ng Catholic Faith Defender dito ng dokumento. Meron ka bang may pakitang dokumento na maling salin ang Biblia ng Kristohanong Katilingban at ang The Living Bible? Pakinggan natin kung paano yan sagutin ng Pastor Alliance. Kaning dokumento na ko usa ni Biblia. Objection. Oh. Ang dokumento nimo nga sipyat ni. Biblia ra, ako ang nag-ingon dokumento. ra nga sipyat Kung ni. dili, magkatugma na diri, dili na mao. Irata. Dito, kawawa dito yung pastor. Hindi sa kinakampihan ko yung Catholic Faith Defender dito, pero hinahanapan kasi siya ng dokumento. Meron ka bang dokumentong may pakita na maling salin itong ginagamit kong Biblia sa Kristohanong Katilingban at saka The Living Bible? Ang sabi niya, talagang mali yan. Kasi yung nakasulat sa Biblia ko, hindi mababasa dyan. Natural. Talagang hindi mababasa kasi yung ginagamit niyang Biblia kasi, ang tawag doon isang formal correspondence na pagkasalin. Yung Authorized King James Version, yan ay isang formal correspondence na pagkasalin. Samantalang yung ginagamit
ng Catholic Faith Defender isang dynamic equivalence o thought for thought. Thought for thought na na pagkakasalin. At maliwanag naman, walang dokumento ang Pastor Alliance. Sinabi lang niya na mali yan kasi hindi tugma sa translasyong hawak ko. Ay, mali. Hindi ganon. Ating bigyan ng example, ating bigyan ng example. Halimbawa, dito tayo sa Juan 1:1 King James Version. Ang sabi sa Juan 1:1 King James Version ganito: In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kung isasalin mo yan sa formal correspondence sa wikang English, ay ganito. Sa Tagalog, ganito. Sa pasimula, andyan na ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Yan ang pagkakasalin yan. Ngayon, sa The Living Bible, ganito ang mababasa naman natin. Sa John 1:1, yan. Before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and is himself God. Tatagalugin mo yan, bago nilikha ang lahat ng bagay, nandyan na si Kristo, kasama ng Diyos. Lagi siyang buhay at siya mismo ay Diyos. Kung tutuusin lang, iba ang pagkakasalin ng The Living Bible sa John 1:1 compared sa King James Version na John 1:1. Ibig sabihin ba maling salin ang King James Version, ang The Living Bible? Kasi nakalagay sa The Living Bible kasi hindi siya word. Nakalagay doon is Christ. Tanong, maling salin ba yon? Kasi sabihin mo na, sa akin kasi, in the beginning was the Word. Wala naman sinasabi dito, in the beginning was Christ. Kaso sa The Living Bible, nakalagay doon, before anything else existed, there was Christ. May Kristong ginamit ang The Living Bible, samantalang ang King James Version, wala. Ibig sabihin ba maling salin? Hindi maling salin yun. Tama yun kasi yung word sa John 1:1 is specifically referring to Jesus Christ. Hindi maling salin yun. Ang sitwasyon ganito. Sinasabi ng Pastor Alliance na mali yung ginagamit kasi hindi tugma sa mababasa niya sa kanyang Biblia. Diyan niya makikita na limitado ang kalaman ng pastor na ito. At kapag kayo ay nagpaloko sa mga pastor na limitado lamang ang nalalaman, lagot kayo. Ha? Ang sabi nga ni Johnson Amican, magbalot-balot na kayo. Talaga dito, logi talaga ang Pastor Elias ito eh. Pero pakinggan naman natin kung paano siya i-follow up nitong Catholic Faith Defender. Okay, moabot tas translation. Unsang matanga sa translation sa Biblia ang imong gigamit? Mayong balita, Biblia. Okay, unsang matangas translation? Mayong Doon ay balita, duha ka gali. matang. Kana version na. Kuwan man ni siya. Wala ka kailag. King Translation, James pinangga. version of mayong balita, Biblia. Objection, Binisaya. Mr. Moderator. I would like to repeat my answer, a question, rather. Ang akong pangutana, iyang giingon, ang iyang tubag version, ang mayong balita Biblia, translation at the same time, version na siya. Ang akong pangutana, unsa nga matang sa translation, agi gamit sa mga translator sa dihang gihubad ang imong Biblia. Binisaya man eh. Unsang matangas sa translation ang ilang gigamit? Binisaya gani. Formal equivalence or dynamic correspondence? Binisaya lagi ang akong sabtan gani. So, waka kabalog kung sa formal equivalence or dynamic correspondence or dynamic equivalence, waka kabalo. Okay, so dito naman ngayon, ang tanong naman ng Catholic Faith Defender, kung ako dito yung Pastor Alliance, mag-objection ako, no? Mag-objection ako. So, objection moderator, hindi natin issue kung anong paraan ng pagkasali ng Biblia ko. Kung ito ba dynamic equivalence o formal correspondence, no? Hindi yun. Actually, yung tanong is, for me is, out of topic na. Kasi ang tema kasi, patutunayan na ang cherubim ay anghel. No? Ang cherubim ay anghel. So, dito, masasabi ko, hindi tama yung tanong kasi wala sa tema yung tanong.
At yung sagot naman ng ng pastor, sumagot din siya. So yung sagot niya mali rin kasi wala sa paksa ang tanong. Wala sa paksa ang tanong. So mali din yung yung alliance dito. Oh, so wala akong kinakampihan ha. Gusto ko lang bigyan ng komentaryang naganap na debate sa pagitan ng Catholic Faith Defender at saka ng Alliance. So pinapakita ko dito na hindi ako kumakampi. Ang sa akin lang is fair commentary lang aking ginagawa. So ang tanong ng CFD dito is wala sa tema. No, actually nung hanapan niya ng dokumento, yung pastor, asa ng dokumento mo na maling salin ito, na sabihin niya na mali yan kasi wala yan sa Biblia ko, dapat di mo na sinundan yon. Ang dapat sabihin mo doon, objection moderator. Ano yon? Hindi naman namin issue na kung ano yung mababasa sa kanya, yun din mababasa sa akin. Hindi naman kahalo sa debate namin kung anong salin ang gagamitin. Ang sa akin lang ngayon, nasaan ang dokumento niya na itong gamit kong Biblia ay maling salin. Yun ang ilabas niya. Pero walang nailabas ang Pastor Alliance. So dito, lugi ang Pastor Alliance. Do ang follow-up question ng CFD is out of the topic, pero lugi pa rin. Hindi nababawi ng Pastor ng Alliance ang kanyang dangal dahil dito, lugi siya dito. Kasi may nabasa sa Biblia. Hindi naman issue doon kung tugma ba sa binabasa mo, Pero may nabasa siya. May nabasa. Para masabi mong mali ang salin niya, maglabas ka ng dokumento, ebidensya na mali ang pagkakasalin yan. Ganun yan. Ituloy naman natin ang video. Sabaga, Uyunan ba nimo wala karon? na ginastima na Objection, to. Mr. Moderator. Di naman na related sa sige. question. Sa tuwang tema. Okay, dito naman, agree ako sa Pastor Alliance dito. Agree ako sa kanya na ang tinatanong ng CFD sa kanya is hindi na related sa tema. Kasi ang tema kasi is ang kerubin ay anghel. At tinatanong ng CFD sa kanya dito is alam mo ba kung anong uri ng pagkakasalin ng Biblia mo? Is it dynamic equivalence o formal correspondence? Wala na talaga sa tema. Hindi sa kinakampihan ko yung Pastor Baptist o kinakampihan ko Pastor Alliance o yung CFD. Pero ang tanong talaga dito ng CFD sa debating ito is out of the topic na. At napansin na ng Pastor Alliance. Sabi niya, yung tinatanong mo irrelevant na, hindi napasok sa tema. Tuloy natin ang video. Ang tema. Irrelevant naman na. So, uyunan gani mo nga ang kirubin dili anghel. Dili lagi kumusubot og Kasi piat man ang Biblia. Okay. Wa kay dokumento nga ikapresenta. Nganong magisgot man kog dokumento na may dokumento Unsang dire. dokumento ha imong gigamit? Kani ng Biblia di pa na Unsang verse nga gigamit? Sige. Kaning 40 Sa Ezekiel, kaning Ezekiel kapitulo 10 versikulo 14. Wala oras sa tuwag. Di pa na dokumento. Atong yatag ang panahon karon sa Lahi man yung dokumento, grabe ang daghana. rebuttal Sige, speech salamat kay Mr. nato ang- Moderator. ang magunata sa translation. negative side. Ayun, so naubos na rin ang kanilang oras. At sa pagkakataong itong masasabi ko, hindi nakagiba ang Pastor Alliance sa tema. Ang tema kasi patutunayan ng Catholic Faith Defender na ang kerubin ay isang anghel. Na ang kerubin ay isang anghel, yon ang tema. At may nabasa siya mula sa Biblia sa Kristohanong Katilingban at the Living Bible na ang kerubin nga ay isang anghel. Isang anghel. Confirm. Inaamin niya yon. At alam naman ng Pastor Arayes na mababasa nga doon. So, nang alam niya, sinang-ayunan niya na mababasa talaga doon, hindi ko sinasabing sinang-ayunan niya na tama yun Sinang-ayunan niya na mababasa talaga doon, talo na siya. Talo na siya. Napahaba lang yung bangayan, pero doon pa lang, talo na siya. Tanggapin man niya o hindi ang salin ng Biblia ang ginamit, talo na siya. Bakit? Nabasa. At take note,
Mga legit na Bible translation ang ginamit. Hindi yun hausyaw. Ha? Hindi yun hausyaw, hindi yun bogus. Tama ang mga salin na ginamit. Tama. Yun ay ang nagpapanalo sa CFD. Hindi siya nagiba ng Pastor Alliance. Yung sinasabi ng Pastor Alliance, ang dokumentong hawak ko para sabing maling salin yan ay ang Biblia ko mismo. Ang reason, yung mababasa ko dito, hindi mababasa sa salin mo, yan ang ebidensya ko. Hindi yan ebidensya. Personal opinion mo yan. Yan ebidensya. Ang ebidensya, hawak ng afirmatibo at napatunayan nga niya. Napatunayan niya. So, ang burden of proof ay nasa negatibo. Kailangan siyang maglabas ng dokumento. Sana next time, magipagdebate mga protestante, maglabas sila ng mga dokumento na yung saling gagamitin ng Catholic Faith Defender ay isang maling salin. Yung talagang Bible scholar mismo ang nagsabi. Yun lang ang makapagsasabi na maling salin yan. Maling salin yan. At kundi kaya, yung thought mismo hindi tugma sa sinasabi ng talata. Halimbawa, at ipagpalagay, sa John 1:1, sa the King James Version, before, sa King James Version, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tapos, sa The Living Bible, nakalagay doon is, before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and is Himself God. Yung nakalagay doon. Tapos, merong isang salin na nagsabi, in the beginning was Jacob. And Jacob was with God. Bawa, may ganung salin. Maling salin yan. Talagang maling salin yon. Bakit? Kasi yung word na sinasabi sa John 1:1 is not referring to Jacob. It is referring to Christ, not to Jacob. Kaya kung merong salin ng Biblia na nasasabi, in the beginning was Jacob, and Jacob was with God, maling salin yun sa John 1:1. Because the word in John 1:1 is not referring to Jacob, but to Jesus Christ Himself. So, ibig sabihin, doon mo sasabing maling salin yun, kahit pa wala ka may pakitang Bible scholar to prove na maling salin yun, as long as ang nakalagay dyan is hindi siya tugma sa real context ng talata, maling salin yan. At yung binasa ng Catholic Faith Defender ay tugma na ang kerubin ay isang anghel. Isang anghel. Samantalang yung sinasabi nung katunggalin niyang King James Version ng hawak, wala naman siyang dokumento na babasa doon na ang cherubim ay hindi anghel. Diba? Wala siyang dokumento nagsasabi na ang cherubim ay hindi anghel. Mas maganda at itanongin si ChatGPT. Okay, at itanongin si ChatGPT kung anong masasabi niya rito. Kailangan atin mo nang buksan. Okay, ChatGPT, ang cherubim ba ay isang anghel? Ang cherubim ba ay isang anghel? So, eto ang sagot at ipakita sa inyo sa screen. Diba kung ano dito? Ayan. Ang sabi ganito, ang cherubim ay itinuturing na isang uri ng anghel sa tradisyong Kristiyano, Hudyo at Islam. Gayunpaman, ang cherubim ay may natatanging tungkulin at katangian na iiba sa ibang uri ng mga anghel. So meron siyang ibang tungkulin na iba sa ibang anghel, but it doesn't delete the fact that ang cherubim ay itinuturing na isang uri ng anghel. So, anghel nga ang cherubim. Sa madaling salita, talo dito ang Pastor Alliance at nagwagi ang Catholic Faith Defender. So, logi dito ang Pastor Alliance, natalos na lang siya sa debating ito. So, clear na clear ang pagkatalo ng naturang pastor at clear na clear ang pagkapanalo dito ni Brother Stanislao ng Catholic Faith Defenders Dipolog, DXPR, Dipolog yun DXPR, Dipolog yun, Arimen, tatak Arimen, sa Dipolog. So, yun na po ang ating tampok sa gabing ito
Nawa po ay na-enjoy po natin ang ating pinapanood sa debate sa pagitan ng Pastor Alayan at ng Catholic Faith Defender, kung saan clear na clear ang pagkapanalo ng CFD at clear na clear ang pagkatalo ng Pastor Alliance. Ito po si Jando Alapado, nagsasabi po sa inyo, maraming salamat po and bye-bye.